Hello friends. Matagal tayong hindi nakaharap na mag-vlog. At ngayon medyo may panahon tayo. At 3 buwan yata na hindi ko nasundan yung vlog natin na episode 28. Ang vlog na ito ngayon ay episode 29. So, dati tag-araw yung 28. At ito ay tag-ulan. Ngayon gagawa ako ng pangtag-ulan na nito lang na mga binidyo ko ng mga kuan. At ang mga picture nito ay tungkol doon sa pangingisda at sa mga tanim pa rin dito sa aking gulayan. At meron ding manok na ngayon ay kasalukuyang naglalakihan. So at meron pa yung kuan, ipapakita ko yung una na pag-ulan na merong isang panahon, gabi, na biglang naglabasan ang mga gamo-gamo. At ito yung isang ipapakita ko sa inyo. Pagkatapos ay doon sa gulayan at pagkatapos sa islahan. Hanggang sa yung pangingisda hanggang sa mga alaga kong manok. Panoorin nyo mga kaibigan at enjoy kayo sa panonood. Sigurado magugustuhan nyo itong episode na ito. Okay? Mga kaibigan, sino nakakaalam ng pagkain na ito? Isa itong exotic at seasonal lang ang food na to. Lumalabas lang siya pagka yung agaw dilim ang mga bandang alas 6 yung nag-aagaw ang dilim at liwanag. Okay, sino nakakaalam ng pangalan ng exotic food na to? Ito ay may pakpak. Okay. At siya, seasonal. Minsan lang lalabas sa loob ng isang taon. Pagka ganyan na bagong ulan. Okay. Ating tingnan ngayon itong ating taniman. At ito yung pinalitan ko na ng mga tanim yan na dati yung talbusin. Ang nakatanim ngayon na kamote dyan ay yung naglalaman. So hindi kailangan na talbos ng talbos. Pwedeng talbusan pero wag madalas. At ito may tanim tayong patola. At ngayon namumulaklak na siya. Yan. Marami nagkalat. At napakakapal na siya rito. At yung mga ipil na yan ay pinutol ko na dahil natatabingan na niya yung mga nalilinungan yung mga ananim. Kaya ganyan. Paani ko lang ng mga bunga ng mga talong kaya wala silang bunga ngayon. Ang saluyot ay medyo pinalalaki ko pa ng konti dahil inaani ko yan. Ang mga natira ay yung mga maliliit lang na natabunan ng malalaki. Kaya ganyan siya. Halo-halo at ay mga okra na yan. Kinukuhanan ko na yan ng bunga araw-araw dahil pag hindi titigas. At ang mga sili, ayan. Napakakapal at maraming bunga. Ayan kaya lang bihira pa yung hinog. Pagka ito ay naghinugan marami ito dito. Ayan na. May manakanakang hinog na bunga. Ayan. At ang ganda ang dating niya. So, yun mga kamuting kahoy. At minsan nag-ani na ako. Meron ako na ani nun at mamaya ay
Papakita ko yung mga naglaga na rin ako para may mamerienda. Yan ang mga balinghoy, oh. Laki. Gandun. Nagpunla na rin ako ng pechay. At nilagyan ko ng net para hindi galawin ng mga hayop. So, yan, may mga punla ako na kung ano-ano mga punla ako dyan. At yan, kapal doon, mga tanim, hanggang doon, sa may gilid lang sapa. At ayan yung balinghoy na, siguro pagka kinuha ko yan, yung isa kasi doon kinuha ko, ang laman ay 3 kilo, isang puno. So, kailangan ng anihin, kung merong mga ilangan, magsabi. Bubunutin ko na naman yung isa dyan. So, ganun lang. Titingnan natin yung mga manok. Ito naman yung alaga nating manok ngayon na ang tawag dito ay kaber. 5 piraso lang to. At balak kong palakihin niya ng kahit hanggang 5 kilo. Ayan sila. Tindag na. Ayun yung bumaba. O sige, babaan na. Baba. Para ma-exercise kayo, hindi kayo ma-stroke. Ginawan ko sila ng kulungan dyan. Pagkakuan pag lumaki na sila, alalakihin ko. Ayan. Kaber ang tawag dyan. At 3 linggo pa lang sila yan. Ang tagal na. Kaya mula nung mapisa, masyadong malaki na. 3/4 na ang ang timbang, mahigit yung iba. Pinakamalaki, mahigit 3/4. Mag-1 kilo na nga yata. Siguro pag inaabot to ng mga 3 buwan, baka abutin na siya ng 5 kilo ang bawat isa. Maamo sila at hindi kagaya ng mga native na hindi mo halos mahuli. Yan. Ito, mga manok na ito ay maaamo lang. Pagka lalapitan ka, pag binigyan mo ng pagkain. Maamo sila. Yan ang alaga kong mga manok. At pagkatapos ay titingnan natin yung mga diskarte ko sa pangingisda. Kasi pag nag-uulan, maraming isda dito sa sapa. Marami na rin akong tanim na kung ano-ano dito. Kagaya ng dati, walang mga tanim dito. Ngayon, may papaya. Yan, 2 tanim ng papaya at merong lang, yung kamansin. Niyog. At marami pa doon sa gabi doon, sa may gilid ng sapa. May 2 niyog pa doon at saka sampalok. Para pagkano mayroon kang makuhanan ng talbos man lang ng sampalok. Yan naman yung puno na yan, tawag yan karamay. Paparating na naman ang ulan. Pag umulan yan, lalalim na naman tong ilog nito. At may mga pain ako diyan na mga bingwit. 4 na bingwit lang 'yon kasi hindi pa ako nakakabili. Matagal nang nabili ko 'yon at ngayon ko lang na nakahuli at ipapakita ko yung diskarte ng mga pagkahuli ko. Hindi yun edit, talagang nahuli. Meron pang palos at saka nadisgrasang nahuli ang isang snake turtle na medyo maliit pa. Pinawalan ko yun. Kasi, kaya lang, merong sima dun sa bunganga niya. Pinutol ko na lang. Bahala na siya kung mabuhay pa siya o hindi. Nadisgrasang kinain niya yung kaga. So, ayun. Pinawalan ko siya. Ewan ko nasaan na yun dyan. Okay?
Mag-vlog tayo ngayon ng vlog para ihalo tayo din sa merienda natin na balinghoy o kamuting tao. So, ang traditional na pagkatkat ng nyog kasi pa. Kagaya kayo na marami ng merienda. Nakaranas sa inyo ng ganito, meron pa ba sa inyo? Pagpipisa lang ito. Itong gagdaran ay ginawa ko para meron itong gagdaran. Okay, ganun lang. Ihalo sa balinghoy. Ang balinghoy naman ay may nilaga na tayo kanina. Halo to, balinghoy, saka yan, pwede asin, pwede asukal, halo. Merienda na, masarap na merienda. Pwede mo lagyan ng dagdagan mo pa ng halo, maraming sukal, katawan. Okay. Dapat uukod yung lalagyan mo para may ano. Hindi. Gusto nila. Bulati yun. Pain. So, tingnan natin ba kung may huli ito. May huli. Ayan o. May huli o. Okay. May huli siya. Lahat ng dati dito. May huli. Yung dalag. Magpantaw tayo ng ating inumang na patukba. Baka may dalang, ay may nahuli na namang dalag.
Dito. Yun. Op, ano ba yun? May nahuli. At pinulupot na sa damo. Pulupot na sa damo. Ano ito? Kiwit. Yung palos. Okay. Palos siya. Buhay pa. Sa dito. So, walang huli. May isang kiwit. Puntahan natin yung isa pa. Oh, may huli. Oh, ano itong huli nito? Ay nako, bakit kumagat ka? Oh, snake turtle. Buhay na buhay pa. Pawawalan na lang kita. Pagkano? Kaya lang, paano yung sima o yung taga dun sa bunganga niya? Eh, nadisgrasang kumain ka eh. Paano yan? Sige. Mamaya titingnan ko kung paano matanggal. Kiwit, tsaka ano. Hanggang ngayon, ating tingnan yung ating inumang na bingwit. Walang nahuli. Dito. Oh, ano to? Palos na naman, pero wala, pinutol. Wala na yung kanyang ulo at saka buntot. Ano ba ito? Dito. Wow. Ito ang meron. Malaki. Nasa lalak na sa mga dabo. Malaking hito. Oh. Kalaking hito. Oh. Ito. Wow. Laki. Dito. Tingnan natin yung isang bingwit natin dito. At, ayun. May huli. Ang laki. Oh. Wow. Ang laki niya. Oh. Wow. Ang laki. Ay. Oh.
Kasalalak na dito sa oh. Ito nahuli ko sa 4 na bingwit. Isang palos na ito pinutol na. Palagay ko ang kumain dito yung snake turtle. Kaya ganyan siya. Mahaba dapat yan. Wala na. Snake turtle na medyo malaki ang kumain dyan. Tapos ito naman, ito ang yung hito na medyo malaki-laki. Malaki ang dating. Sarap ng karne nito. Ano ko muna ito at para mabuhay siya. Lalagay ko muna sa kaldero. Lalagyan ko konting tubig. Hindi ko muna tanggalin yung sima. Baka mamatay agad